Coconut Poknut! Welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa loob ng barko. Magandang umaga! Day 4 na nga namin dito sa loob ng barko. 4 na araw na kaming nandito sa kalagitnaan ng karagatan. Maaga na naman tayong nagising para maligo dahil para makakain na rin tayo dun sa itaas ng breakfast mamaya. Maaga nga kami nakarating dito sa aming first stop. Bali, 3 stop nga pala kami at eto nga pala ang una kung saan dito yan sa May Rotan. Nakita nga namin dito na may 2 sirang barko. As you can see naman na sobrang tagal na yan dyan kaya sobrang kinalawang na. And marami nga tayo nakikitang nakayat. Sana all rich kid, diba? Oops, hindi talaga yan ang ating pinunta dito kasi excited talaga ako for today's kaganapan dahil magsi-swimming tayo. Kaya naman, thank you Papa G for giving us an opportunity para makapunta sa lugar na to. Charo? Huwag ka nang kumontra, English yun. Char. Siyempre, before anything else, kailangan maglagay muna tayo ng ating sunscreen. Again and again, ang gamit ko po ay Brilliant Sunscreen. At dahil sa bakasyon tayo, kailangan talaga ay relax to the max. At siyempre, ang ating outfit is from Shein again. Blush on and lipstick nga lang pala ang dala ko. Yan lang po yung ginagamit ko for today's video. And then, itong pang-ipit sa mata para naman matilamsik ang ating pilik mata. Charot. Hindi ko talaga maiwasan na hindi mag-spray ng pabango na to. Napaka-refreshing lang talaga ng amoy niya. Yung sakto lang talaga sa mainit na panahon yung kanyang amoy. Napakagaan lang sa ilong yung amoy niya. At para hindi nga ma-dry ang ating legs, maglagay naman tayo ng lotion. As usual, ako na naman ang nahuling gumayak. Ganon talaga siguro kapag babae, laging late. Alam nyo na, madaming nilalagay na kolorete. Charo. Hindi pa nga tapos gumayak yung aming mga kasama, kaya tumambay na muna kami dito sa kwarto. And then lumabas ako dito sa may balcony. And may mga dumaan ngang turista, sana all nakayate, diba? Kapag dumating na nga pala kayo dito sa inyong pupuntahan, katulad dito sa aming first stop, pwede kayo sumali sa kanilang mga excursion pero may extra bayad. Hindi na nga kami nag-book for the excursion dahil napakamahal. Diyos mo yung marimar. Pero madami pa rin kami mga kasama dito na nag-book ng excursion. Yung mga maliliit na boat na yan is nasa 1,000 ang rent niyan. O diba, hanip sa mahal, hanip sa presyo, day. Anyway, by the way, highway, dito nga pala sa Honduras, parang nasa Pilipinas ka lang. Mainit nga pala dito ng very light lang naman. Akala namin mga bandang May hindi masyadong mainit. Siguro next time na magkukross ulit kami, mga bandang February na para hindi masyadong mainit. Kain na kami ng breakfast dito and then nakita namin nagsibabaan na yung mga tao. At dahil nga nakita namin na may mga nagsiswimming na dun sa dagat, kaya bumalik kami dito sa kwarto para magbihis. Outfit check! Charis! Naku, day, sa pang swimming mo na yan, lalamigan ka sa likod. Charot. At dahil nga medyo nahihiya tayo mag-panty at mag-bikini dito, kaya naman, ayan, nagsuot ako ng short na pwedeng pang swimming. Medyo nainip na nga si Haring David ninyo kaantay sa akin, wow, siopaw, diba? Kaya naman, eto nga't nagkita-kita na kami ng aming mga kasama at ready to go to the beach. Let's go! Finally, after 6 years, ngayon ko lang malalasap ang tubig ng dagat. Sa sobrang pagka-excited ko nga, nilipad ng ating sombrero. Charot. Yang nakikita nyo nga pala na blue ang short at white ang t-shirt, yan nga pala si John Boy. Anak siya ng isa sa mga kaibigan ng kaibigan ni David. O, diba? Ang gulo. Kasing gulo ng buhay mo. Charot! Kasama talaga namin yung mama niya, kaso nga hirap siya maglakad, kaya kami na lang at iniwan niya yung mama niya dun sa kwarto nila. And guess what? Tingnan nyo naman, ang laki ng barko na yan na sinakyan namin, pero may mas malaki pa dyan. At eto nga't ang una mong madadaanan ay ang souvenir store. Ang store ni Inday na pagkamahal-mahal ng mga paninda. Charot. Lakarang malala muna bago ka makarating doon sa kanilang palibre na swimming sa dagat. Tingnan nyo naman mga Z's, ang daming excited na mag-swimming at bago nga yun, marami ka munang madadaanan na pwede ka mag-take ng pictures. At dahil Pilipino tayo, hindi pwedeng wala tayong picture dyan. Charot! Ayos din talaga itong kanilang marketing strategy. Wow, siopaw, diba? Bago ka nga makarating doon sa palibreng dagat nila, ang madadaanan mo muna ay mga shopping store. At dahil nga nadaanan namin itong souvenir store, kaya pumasok kami sa loob at nagtingin-tingin kung ano bang mga tinda nila at kung mahal ba ito. At dahil nga wala akong tsinelas na pang dagat, kaya napabili ako dito at alam nyo ba kung magkano yan? Yan ay nagkakahalaga ng $24. Kung i-convert mo siya sa peso, nagkakahalaga siya ng 1,200 pesos. Lakas maka-pricey ang tsinelas ni Inday. Kaya pag mag-cruise kayo, again, isang tip doon, magdala kayong chinilas na pangdagat dahil meron kayong mga iistapan na pwede kayong maligo sa dagat. Ang akala talaga namin, may bayad maligo sa dagat dito. Kaya hindi talaga ako nagdala ng chinelas na pangdagat. Dahil may dala akong chinelas pero hindi pwedeng basain at may dala din akong rubber shoes just in case na magwo-walking or mag-hiking. As in, hindi talaga kami nag-book dito ng pang-excursion. Yung mga kasama nga namin sa barko na maagang bumaba, nakapag-cable cart na yung iba naman nag-zipline at yung iba naman nag-banana
banana boating. Marami kayong pwedeng gawin dito sa mga pag-iistapan ninyo dahil maraming activities, yun nga lang may extra bayad. And finally, nakarating na tayo dito sa Mahogany Beach. Sobrang clear ng water. As in, excited na talaga ako na magbabad dyan sa tubig. Bukod sa napakalinis ng tubig, sobrang linaw pa. Again, yung pagligo nga pala dito sa dagat ay libre lang. Medyo tanghali na nga kami pumunta dito, kaya medyo mainit-init ng very light. At syempre, may mga pa-pictorial sila dyan. Yes po, may mga photographer po dyan. Kung gusto nyo magpakuha ng picture, and then later, i-check nyo na lang po sa kanilang website. And then kung gusto mong bilhin yung picture, pwede. Ito nga yung pangalawang tulay na tatawirin namin bago kami makarating doon sa dagat na palibre nila. Kung gusto mo nga mag-kayak, kayaking, ayan, dyan at banana boat, dito yon. Ito nga yung pabalik na kami sa barko. Hindi na nga ako nakapag-video kanina kasi na-excite na talaga ako mag-swimming. After nga naming maligo doon sa dagat, ay bumalik na rin kami dito sa aming room. Hanggang 7 PM nga pala kayo pwedeng maligo doon sa dagat. At pagbalik nga namin dito sa aming room, eto nga't malinis na ulit. Kaya naman thank you, Patur. Si Patur nga palang naglilinis ng aming room everyday. After ko nga maligo at magbihis, numiretso na kami dito sa may buffet para mag-lunch. This time nga, hindi masyadong busy itong kanilang kainan dahil nandoon lahat ang tao sa dagat naliligo. Karamihan sa sakay ng barko, nandun nga pala sila sa dagat all day. Pero dahil lamon is life tayo, kaya bumalik na rin tayo dito pagka-lunch. Hindi pwedeng ma-miss natin ang lunch for today's lamunan. Tapos unlimited ice cream ka everyday hanggang 12 night. After nga namin kumain ng lunch, ay bumalik na kami dito sa kwarto para magpahinga. At dahil doon nga kami gumamit ng elevator sa unahan ng barko, kaya naman kailangan naming lumakad ng napakalayo bago makarating dito sa dulo kung saan ang aming kwarto. Ay day, sinasabi ko sa inyo, first time ko mag-cruise ha, pero the best talaga ang ilang days na nandito kami. Like tulog, kain, gala, manood ng show, ganun lang ang life sa loob ng barko. As in vacation to the max, wala ka nang iisipin, as in pati yung problema mo makakalimutan mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nandito ka sa loob ng barko. Puro kasiyahan, puro lamon, yun talaga yung the best kasi ang sasarap din ng pagkain nila dito. At nung mga time nga pala nito ay dinner time naman na. Napili nga pala namin kumain dito sa Pig and Anchor. And meron nga pala silang brisket, salmon, at iba-iba pang masasarap na pagkain dito. And guess what? Si Kababayan ang nag-serve sa amin ng food. Sabi nga ni Kabayan ay pwede daw kami mag-order ng 2 meat. At sabi nga ni David ay wag na kasi enough na daw yung in-order namin na brisket. Natawa nga kami dahil akala namin marami ang serving, yung pala 3 hiwa ng maliliit na brisket. At ang sarap pa naman ang kanilang brisket dito, especially itong kanilang fried onion ring. Kaya pala sabi ni Kabayan mag-order kami ng 2 meat dahil konti nga lang ang portion of serving nila dito. Kung may kasibaan nga kayo at foodie kayo katulad ko, talagang mabibiting kayo dahil napakakunti ng kanilang serving dito. Kahit saan pong restaurant dito sa loob ng barko, talagang mabibitin kayo, kaya bago pa kayo mabitin, umorder na kayo ng madami katulad ko. Charot. Kalimutan nyo na muna ang mga diet na yan para sulit ang binayad ninyo sa ilang days na pagstay nyo dito.